Alam niyo ba na marami palang bukas na job orders ngayon para sa mga welders, scaffolder, construction workers sa Japan? And yes, according mismo sa listahan ng DMW. Pero bago tayo mag-alala or ma-excite masyado, may importante akong sasabihin sa inyo tungkol dito kaya huwag mag-skip, panoorin hanggang dulo. Hello mga karikra, Jenny here. Kung kayo ay welder, mason, carpenter, painter, or kahit anong klaseng construction or factory worker, ito yung video na hinihintay nyo. Kasi ang Japan, dahil sa kakulangan nila sa manpower, lalo na sa construction at shipbuilding industry, patuloy silang nag-a-approve ng job orders para sa mga Pilipino. Pero may isang bagay na dapat nyong malaman bago man kayo mag-apply. Hindi lahat ng nasa listahan ay guaranteed pa na bukas. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit at kung paano talaga ma-verify kung active pa ba ang trabahong gusto nyong applyan. But before that mga karika, disclaimer lang po, ang Recruit page ay hindi po affiliated sa kahit anumang agency or organisasyon. Lahat ng information na sinishare namin dito ay para sa educational purposes lamang at based sa publicly available na listahan mula sa DMW. Hinakayat namin kayo na i-verify pa rin ito sa official na website ng DMW or direkta sa lehitimong recruitment agency bago gumawa ng anumang desisyon. Bakit bukas ang Japan ngayon para sa mga manggagawa? Kilala natin ang Japan sa maayos na trabaho at magandang sahod, pero isa rin siya sa mga bansang mabilis tumatanda ang populasyon. Kulang sila sa lokal na manpower, lalo na sa construction, shipbuilding at manufacturing sector. Kaya patuloy silang nagbubukas ng oportunidad para sa mga foreign workers, kasama na yung mga Pilipino. Ano naman yung mga trabahong bukas ngayon? Based sa listahan ng approved job orders ng DMW, ito yung mga ilan sa mga posisyon na kasalukuyang tinatanggap para sa Japan. Sa construction side, hinahanap nila yung mga scaffolder, worker para sa reinforcing bar at formwork, tiling, plastering, at general construction worker. Sa welding naman, kasama dito yung manual welding at semi-automatic welding. Kaya kung may welding certificate or experience kayo, malaking advantage yan. May demand din para sa painter, particular na yung metal at spray painting. At hinahanap din nila yung mga worker para sa shipbuilding at ship machinery industry. Ibig sabihin, may pagkakataon din dito ang mga may background sa marine or industrial work. Bukod pa dito, may mga job orders din para sa mga agriculture, food processing, at maintenance ng industrial machinery. Pero yung focus natin ngayon muna ay yung construction, welding at shipbuilding related na trabaho. Ito naman yung pinaka-importanting part. Ang listahan ng approved job orders para sa Japan ay makikita sa official website ng DMW sa ilalim ng approved job orders section. Doon yung makikita kung anong agency ang naka-assign sa isang particular na job order, ilan ang open slots at anong klaseng trabaho ang hinahanap. At malaking pero ito, yung mga job orders na nasa listahan ay hindi po real-time updated. Ang listahan ay kinuha mula sa active job orders ng mga lehitimong recruitment agencies sa nakalipas ng 2 taon. At ang mga natitiran lang doon ay yung mga hindi pa nasasubmit sa DMW sa processing. Ibig sabihin, pwede pa rin bukas yung job order pero pwede rin palang nabigyan na yan ng ibang applicants kanina lang or na-cancel na ng employer. Kaya kahit nakalista pa ito, hindi ito 100% guarantee na bakante pa. Ang dapat nyong gawin, kunin nyo na yung pangalan ng agency na naka-attach sa job order na gusto nyo, tapos direktan yung tawagan or bisitahin yung opisina nila para i-confirm kung active pa ba talaga yung slot. Yung sahod naman, magkano naman maaasahan? Karika depende ito sa position, employer at kung ilang taon na kayong may experience. Pero based sa naunang batch ng mga manggagawang Pilipino sa Japan sa construction at technical trades, ang gross monthly salary ay maaaring umaabot mula sa 170,000 yen hanggang 250,000 yen o higit pa, mga nasa 65,000 pesos hanggang 90,000 plus pesos kung i-convert mo yan sa peso. Depende pa rin yan sa palitan ng currency. Mas mataas ito kung skilled na kayo sa welding. Halimbawa, kung may TIG or MIG certification kayo, kung marami na kayong taon na experience sa construction, tandaan lang na hindi guaranteed amount. Depende talaga ito sa kontrata na pinapakita ng inyong agency. Mga kwalifikasyon na kailangan. Kadalasan hinahanap ng mga employer ang mga sumusunod. Dapat legal age at physically fit para sa manual labor. May relevant na experience or training sa construction, welding, or shipbuilding. At kung meron kayong TESDA certificate or national certificate or NC, malaking plus factor ito. Karamihan sa mga job orders na ito ay pumapasok sa ilalim ng Specified Skilled Worker or SSW visa category ng Japan. Kaya minsan may kasamang basic Japan language requirements
or willingness na mag-undergo ng language training bago umalis. And paano nga ba mag-apply? Step by step. Una, i-check nyo yung listahan ng approved job orders sa official na website ng DMW para makita kung ano yung agency yung may bukas na slot para sa welding, scaffolder, or construction worker sa Japan. Second, i-verify nyo agad sa agency mismo, tumawag or pumunta sa opisina nila kung active ba talaga ang job order bago kayo mag-abala ng oras at pera sa paghahanda ng documents. Pangatlo, kung active pa, doon nyo na ihanda yung basic requirements gaya ng passport, NBI clearance, resume, at kung meron ang iyong TESDA certificate or relevant training documents. And fourth, kapag na-shortlist kayo, dadaan kayo sa skill test or interview. Para sa mga welding position, karaniwan may practical test to kung saan papakita nyo talaga ang kakayanan nyo mag-weld. Panglima, kapag na-accept na kayo, bibigyan kayo ng kontrata. Siguro na ito ay na-verify ng Migrant Workers Office or MWO na naka-assign sa Japan para masiguro na fair ang sahod at benefits na nakasaad dito. Lastly mga karikod, dadaan pa kayo sa pre-employment medical examination, visa processing, pre-departure orientation seminar hanggang makuha nyo na inyong OEC or OFW pass bago inyong deployment. Kaya kung ikaw ay welder, construction worker, or may background shipbuilding, malaki opportunity ito para sa iyo sa Japan. Pero tandaan, hindi lahat ng nakikita mong listahan online ay updated agad-agad. Ang pinakaligtas na paraan, check mo yung DMW list tapos i-verify mo mismo sa agency bago ka humakbang. Mahalagang paalala guys, na hindi guaranteed ang listahan. Ang mga job orders ay makikita mismo sa DMW website ay maaaring active pa pero maaari ring may kumuha na ng slot. Laging i-verify muna ang agency bago magdesisyon. Nagbabago ang job boards paminsan-minsan. Dahil dito, huwag ipagpalagay na permanenteng bukas ang isang posisyon. Regular na mag-check para hindi ka mahuli sa opportunity. Walang bayad ang slot, hindi dapat kayo susingilin bago man kayo ma-shortlist or ma-undergo ng proper application process. Kung may humihingi agad ng bayad bago pa man kayo i-interview, mag-ingat. Posibleng illegal recruitment po ito. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share, and save this video mga karikod. Kita-kits sa next video. Good luck sa application mo!